Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin yung weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Leo para po sa November 24 to 30. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung Sun, Moon at Rising sa inyo kasi importante siya, sa dulo po ng video may link tayo para dito, para mapanood mo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportahan para lumago ang ating channel, for monthly support, you can use the join button. Kung for one-time support naman, you can use the thanks button sa baba. Leo, how are you? So, we have here is number 54, encouragement. Well, of all naman, di ba? Sign. Technically kasi ikaw yung dapat yung unang naniniwala sa sarili mo. Ikaw yung dapat unang nagbibigay ng opportunity sa sarili mo para patunayan na yung mga bagay na to is para sa'yo at kaya mong gawin. Kasi what I'm seeing here sa cards mo, deep inside, ando na minsan, nakakapagod din naman, aminin natin, na tayo na lang lagi yung nandyan para sa ibang tao, gumagawa ng paraan para magkaroon sila ng opportunity, andoon ang ginagawa mong available yung sarili mo para sa kanila. At some point, nakakapagod din yun kasi, kumbaga, para kang balon na nauubos ka din, dry up ka din, na kailangan mo din ng intake. So, this card is actually saying na ikaw mismo, encourage mo yung sarili mo. Hindi natin kayang asahan na lahat ng tao is ibabalik or ibibigay yung same energy na binibigay mo din. Pwede masuklian nila. Pero, sorry to say, hindi nila matatapatan to. Hindi nila kayang ibigay yung bagay na o yung ginagawa mo pabalik sa kanila. So, this is a moment na ikaw mismo, encourage yourself. So, pero ano nga ba yung crossing mo ngayon? So, meron tayo, number 30, making a choice. Well, andun kasi minsan na, ang hirap, ang hirap magsabi ng maganda sa sarili kapag andoon nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid natin is hindi umaakma doon sa gusto nating sabihin, sa gusto nating i-manifest. Yun yung irony. Yun yung sabihin natin na magiging challenge para sa'yo. Kasi andun yung point na kailangan mo i-contradict yung sinasabi mo doon sa mga nangyayari. Andun yung medyo parang naka-aning tignan. Parang, ba't mo sasabihin magiging maayos ang mga bagay or magiging maganda, magiging blessed, magkakaroon ng abundance kung nakikita mo lahat na puro nahihirapan. Doon papasok kasi ang faith, kapatid. Sa elementary ako, may nagbigay sa akin ng note. Hanggang ngayon natatandaan ko pa rin yung sinabi doon sa note. Sabi doon, faith sees the invisible, receives the impossible. So yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa lumikha, sa sansinukob, siya yung yung tiwala natin yun yung magbibigay ng paraan para yung mga hindi natin nakikita is makikita natin at yung mga hindi natin makuha is matatanggap natin. Di ba, Mira? So, may mga shifting ka talagang gagawin for now. So, ano ba yung desire card mo din? So, meron tayo dito, number 11, unexpected visitor. Alam mo, syempre, sobrang nakapagod yung mga nangyayari. Gusto din naman natin ng moment na tayo lang. Yung that special moment na, kumaga, it's me, I, and myself lang. So, pinapaalala kasi ng card na to, isa sa mga desire mo, is magkaroon ka ng time para sa sarili mo. Magkaroon ka ng moment to give yourself the chance para, be on your own. At tama naman yun. Nagkakaroon ka ng moment for yourself. And this is part of our mental health na rin. Na magkakaroon tayo ng time to relax. Yung time naman na mag-isa, hindi naman exactly na literal mag-isa tayo. Pwedeng andoon na may kasama tayo, mahal natin sa buhay, o yung mga alaga nating hayop,
Ayan. So, allow yourself naman na magkaroon ka ng mga those special moments, those small moments na ma-enjoy mo yung sarili mo. Now, ang foundation mo kasi dito, we have here is number 36, commitment. Pero ganun nga, no? Itong linggon to, may touch of energy ng Scorpio sa'yo. Siguro kasi Scorpio week pa. O patapos sa Scorpio week. Na nababalikan mo yung mga naging betrayals sa'yo. At tinitingnan mo ano yung mga red flags, yung mga warnings na bago mangyari yun. Kasi with the card of commitment as your foundation, yun yung may capacity na panghawakan yung sinasabi ng tao. Na kapag sinabi niyang oo, andoon na, kaya mong paniwalaan, kaya mong yakapin, kaya mong bigyan yon ng pansin. So, ang sinasabi dito ng card din kasi, na you need to be careful din kung sino mga taong nagko-commit sa'yo. In terms, maybe this is about professional or about sa mga platonic na connection mo. Kasi, minsan yung sobrang tiwala, masama din Kapag sobra yung ating paniniwala, andoon na nakakasian yun. Tapos biglang biglang hindi gagawin. Masakit yon. And, parang kumbaga para ka nagkaroon ng betrayal nun at the same time. So, be careful who you trust this time. Kasi in the past, meron tayo itong 28 movement. So, pinapakita ng cards dito kasi na na ang daming opportunities yung napalagpas mo, kakahintay mo sa mga tao. Ang dami mong pagkakataon na nabitawan at pinasa na andoon na meron kang umaasa ka na pagyayamanin to nung tao o nung mga tao. Ayun lang, sa bandang huli, parang ikaw pa yung naging masama. Parang ikaw pa yung mali na parang nag-share ka na nga, parang responsibilidad mo pa ibigay lahat. So, kaya siguro ang ganda na, kaya sa card na to, sa foundation mo ng commitment na hindi andoon na you need to set some boundaries din. Wala nang masama na magbigay tayo ng pag-asa sa ibang tao, ng pagkakataon. Kasi, isang pamamaraan yun ng pagpapakita ng pagmamahal sa tao. Pero, hindi kasi hindi lahat ng tao deserve makatanggap ng opportunity. May iba sa kanila kasi, andun lang nakikisabay, nakikisunod, at ginagamit lang. Yung masakit dun, yung iba sa inyo na merong mga pangalan na, o kilala na, ginagamit yung may mga tao nagtitiwala na sa inyo, o napatunayan na kayo, ginagamit pa yung pangalan nyo. Ay nako. Kapag ng mga tao. Pero don't worry, kasi sa future na ikaw, we have your number 21, Fields of Dreams. So, literal, yung mga nawalang opportunity dati, yung mga opportunity, yung mga blessing na pinasa mo sa iba para mapagyaman nila na hindi naman nila pinagyaman. Magkakaroon ka ng take 2 dito. So, eto na magkakaroon ulit ng chance para makuha mo ulit to, para maranasan mo ulit to, para magkaroon ka ng moment na, eto pala yung na-miss out ko. So, para magamit mo sa sarili mo. And ikaw naman ngayon, yung pagyamanin mo, yung mga ibabalik ulit ng mga nawalang oportunidad. Kung nakaka-resonate ka sa reading natin, invite kita to subscribe, like, and share para mapanood mo yung future videos. Pero sa ngayon, tuloy natin yung reading mo. So, physical environment, we have here is number 13, solitude. Literal talaga. Literal, Leo, kailangan mo magkaroon ng moment of isolation. Actually, ngayon nagsisimula na nagbibigay ka na ng moment Yung parang tipong siguro iba sa inyo, for meditation, for reflection, please do. Tuloy nyo yun. Kung hindi pa, gawin mo na siya. Kumaga, ito na yung moment para i-detach mo yung sarili mo kahit saglit, ilang minuto,
para marinig mo yung sarili mong boses. Kasi ano na to kumbaga, yung parating na babalik ng mga opportunities, para mas maging prepared ka, mas maging strong-willed ka, na yung mga, pag dumating yun, hindi ka na matetempt, hindi ka na matutokso na ipasa sa iba ulit. Kasi kailangan para sa'yo to If it is for your own improvement, if you want to be a blessing for others, bless yourself first. Ngayon, emotional environment mo, we have here is number 40. Follow the leader. Okay. So, yung card na to nagpapakita din that in your emotional state, ando na you're becoming strong. Na parang hindi ka na madaling nagpapadala na sa mga kwento, sa mga drama ng ibang tao. And ando na ang dami mo nang lagay na boundaries, especially sa mga tao. Yun nga, dun tayo sa movement. Sa mga tao na na literal, ma-classified natin sila as ng gamit sa'yo. And medyo malabo nang bumalik. They will try. Some of them magta-try sila mag-reconnect sa'yo. Pero medyo malabo na Kasi kumagaan doon na you've learned your lesson na, no, tama na yan. Once is enough na. Now, your hopes and fears we have here is number 25. Metamorphosis. Sorry although gusto mo muna enjoyin kung ano yung binigay sa'yo ng universe, gusto mo munang pagyamanin, medyo hindi muna. Medyo magiging mabilis yung mga development na paparating sa'yo sa bawat aspect ng life mo. For those even in the business, expect na medyo hindi kayo makakapagpahinga muna ng maayos kasi medyo may mga mabilis mga bigla ang mga transactions na papasok or kliyente. Sa work naman, andoon na medyo madadagdagan yung work nyo. But remember, this is your time to shine. Kumaga yung mga nag-i-aim sa inyo for those higher position, ito na yung moment nyo to showcase, ipakita kung gaano nyo kayang gawin at yung gaano yung commitment at responsibility, yung paying responsible nyo. Kasi in the future, we have here is number 22, intentions. Tapos na kasi patapos na yung era mo of manifesting. Tapos patapos na yung era mo ng pagtatanim, ng pagdidilig o pagbubungkal ng lupa. Papasok ka na kasi sa moment mo of harvest. Papasok ka na sa moment mo na ikaw yung tatanggap. Kaya siguro coexist yun sa field of dreams. Andoon na ito na yung ako muna. Ako ang bida ngayon. Ako yung masusunod, ako yung mapapansin, sa akin muna lahat. Kumbaga, ito na yung moment mo na yung tinatawag natin na yung choice cuts ng karne o yung choice cuts ng mga harvest, ikaw muna ang makikinabang. Kasi kailangan. Kasi once you do that, then you will magkakaroon ka ng fulfillment. Then andoon na you will have a good heart to give it away sa mga tao na deserve. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So maraming salamat. God bless, Namaste, Hare Krishna, blessed be, and hope to see you soon. Mula po sa Baguio. Have a great day. Bye for now.